Napakagandang verse from Mark 8:36, mga kapatid. Nasasabi po doon, what good is it if a man should gain the world, yet forfeit his soul? So sa akin po, ganun yung nangyari, no? Hindi ko pa kilala ang Panginoon, yung buong buhay ko was spent in pursuit ng kayamanan, pursuit ng mga makabundong bagay, mga ari-arian, mamahaling kotse, status symbol. Kasama na rin dun yung travel. So talagang winish ko yan para sa sarili ko. I wanted recognition, I wanted fame at the expense of my soul. So ibig sabihin, hindi ko na-recognize na merong Panginoon na nagbibigay ng lahat ng biyaya. Hindi ko na-recognize na dapat pala siya pala yung inuuna po natin, no? So ano nangyari sa akin? Even though naabot ko yung maraming mga bagay na pinangarap ko, pera, financial blessings, yung aking degree sa medicine, excelling in medicine, hindi ko ito i-share bilang pagmamayabang, but to give glory to God na siya talaga yung nagbibigay ng lahat ng kakayahan natin. When I took the boards in pharmacy, kasama po ako dun sa nag-top sa boards. When I took the boards in medicine, kasama din po ako dun sa nag-top sa boards. I graduated sa mga best na mga universities natin dyan sa Pilipinas, University of the Philippines, University of Santo Tomas for medicine. Nung pumunta akong Canada, I became the chief resident. Nakapasok ako sa pinakamataas na university sa Canada, University of British Columbia. In spite of all the achievements that I had, and dumating dun sa point na afford ko na lahat ng gusto kong bilhin. Biniyayaan ako ng Panginoon na napakaraming bagay. We would travel 3 months per year. Dito po sa Europe, halos lahat napuntahan na namin. Pero in spite of that, mga kapatid, empty. Naging empty yung buhay ko. Kasi yung katotohanan is, wala akong Diyos for the most part of my life. Wala po akong Panginoon. So, akala ko yung mga bagay na yun ang magbibigay sa akin ng contentment. I'm blessed, with a beautiful family. Ang aking kalusugan ay maganda. So, kumbaga parang lahat na nasa akin. Pero hindi po pala yung totoo, mga kapatid. Hindi po pala yung totoo na makukumpleto kapag nakuha mo lahat ng mga hinahangad mong makamundong bagay. Because the truth is, you will never be complete hanggat hindi mo na-recognize yung talaga nagbigay ng buhay sa'yo. Hanggat na-recognize mo yung purpose niya. So, napakagandang paalala itong Mark 8:36 para sa atin, sa ating lahat. Kasama na ako doon. Although I am so glad talaga to share with you na, how wonderful, amazing is the Lord sa aking buhay na talagang sinalba niya ako doon sa buhay na gano'n, na walang patutunguhan. Paalala, Mark 8:36, huwag po nating ipagpalit yung ating kaluluwa sa mga adhikain natin about itong mga makamundong bagay. Kapag ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, beyond yung kaya mong i-imagine para sa sarili mo, ang pwedeng ibigay sa'yo ng Lord.